Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa mga babae na palihim na nagpo-pro sa online. So, napansin ko na to parang parami na rin ng parami. Na-predict na rin to ni Pearl Davis yung American na red pillar. Pero shield lang yun parang plant siya, plant. Para i-promote nga yung red pill na yan. Pero yung red pill kasi marami naman din totoo din dyan na pero hindi lahat kagaya nung lagi ko sinasabi, may age like fine one. Tsaka yung hindi alam ng mga karamihang red pillar na oo nga may mga karelasyon yung normie tsaka below sub 5 pero yung treatment ang nagkakaiba kasi mga babae talaga is may category sila, kinakategory nila. Tsaka iba-iba talaga yung treatment nila base sa mga lalaki na kakasalamuha nila base sa looks. Actually, mas judgmental nga babae sa totoo lang. Kasi hindi naman sila gaano nakikipag-usap talaga pagka yung below yung lalaki. Kahit nga normie, bihira lang din sila makipag-usap. Nung gusto kasi lalo na ngayon, social media, 'di ba? Yung mga babae, karamihan naman ng mga babae is halos lahat sa kanila, lalo na yung mga prime age is marami naman talaga silang validations through online. Hindi siya in real life, pero yung validations kasi is ano yan na nag nagbibigay yan ng reward system sa utak nila. So nag binabago yung niyan, kino-condition yung utak nila na para in real life na ganun yung tingin nila sa sarili nila. Kaya nga halos lahat ng babae tingin nila sa sarili nila 10 sila lahat eh. So yun nga, pansinin mo yung sa online, ang dami na rin kasi, meron kasi ako mga nakikita sa singles group. 'Di ba pang-date yung group na yon, yung mga single na lalaki at babae para magkaroon ng karelasyon. Putya, halos lahat ng post na nakikita ko dun, mga walker eh. Tapos, dun din sa kuwari, mag-try kayo ng dating apps. Yung dating apps kasi hook up lang talaga yan, pang mga chad pogi. Tsaka pang validations and emotional tampon lang ng mga babae yan. So ngayon is nagbabago na rin yung dating apps, nagiging na lang din prostitution. Kasi kuwari imbis na makipag-hook up na lang sila is magpapabayad na lang. At least nakukuha pa nila yung gusto nila na medyo normihan lang din. Kasi kung sa pogi, hindi magbabayad yung pogi ng di ba? Para sa mahit sila kasi marami namang willing din eh. Yun yung side sa babae na hypergamy nila sa looks is marami naman sa kanilang willing din na magpatira sa pogi. So hindi kawalan yung iba. So mostly ng mga nagpo-pro is yung mga average looking tsaka yung mga lang din, mga sub 5. So karamihan ganun na nga rin eh. Tsaka yung out of prime na rin. Nakita ko sa singles group sa Facebook. 29 na siya. Merong iba single mother. Pero prime age pa 24. Meron namang iba talaga 21, 22, ganun. Na talagang gipit lang daw. Parang gusto lang nila talagang Pero syempre, huwag kayo aasa dahil marami ring namang magme-message doon. Actually, tingnan ko yung in-scroll ko. Kasi yung mga ganyan yung mga groups, for study ko lang naman talaga yan dahil nga sa channel ko eh. So, tinitingnan ko na ang daming nag-PPM, i-PM daw sila ganyan, yung mga lalaki. Pero, syempre, kahit na walker yun, namimili din ng customer yun na kahit papaano average looking. Or kasi sa daming nakapila di ba? Daming uhaw na lalaki, ang dami ring lalaki na wala na ring gana, yung gusto na lang mag-pro na lang kasi nga transaction lang din. Kasi mas magastos pagka may karelasyon eh. Which is totoo din naman talaga.
Pera na lang talaga kung above ka sa looks, yung ikaw ginagastusan. Medyo hindi ka ganong gumagastos na malaki. Pero yun nga, mahal na rin kasi bilihin sa ano eh. Siguro kung nandyan ako sa Pilipinas, kahit pa na normie ako, tas minimum wage ako, baka hindi na lang din ako mag-girlfriend, sa totoo lang din. Kasi mahal talaga yung ano, biruin mo, lalabas kayo. Magkano na Jollibee ngayon? 150? 150 na ata yung meal eh. So parang ang mahal na, or 200 na ata. Parang 200 na ata, hindi ko alam. So, biruin mo kada date mo, 500 malalaga sa'yo, di ba? Tapos, mag-check-in ka pa. Kuwari, check-in mo man yun. 3 oras. So, 1,000, no? Kada labas. No? 1,000. Mahal talaga. Tapos, meron pang ano yan, pangungulit, chat, 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 ganyan. So, yun nga eh. Kaya pag nasa relasyon talaga, beta state. Kasi, may mga ano, hindi mo naman pwedeng i-ignore yan. Pag in-ignore mo yung ano, totally. Diba sabi nila, i-ignore daw. Eh kung normie-normie ka lang, maraming, maraming umaaligid dyan, mabilis kang palitan. Hindi ubra yung ignore eh. Okay lang kung pogi ka, chad ka, ignore mo. Dahil marami kang option eh. Marami rin pipila sa'yo. Kung prime age ka na chad ah. Pero kung medyo ano na, 30 na is medyo alanganin na rin yung chad sa age pill eh, na tinatawag natin. Mahihirapan na rin yung mga chad. Lalo na lalo na wala siyang ano, status man lang or properties or mga pera. So, yun nga. Actually, halos lahat apektado dito, lalaki at babae lang din. Pati babae. Pero yung babae kasi, yung perang side, ang bilis kasi pwede sila mag-pro eh, no? Kaso nga lang, ang pangit lang dun sa side ng babae, kung hari nagpo-pro siya, may may panganib na ano, na dala. Kasi pwede kang hindi bayaran. Merong ganun eh, na mga nagpo-pro na nai-scam din. Pero may mga babae rin na nang-i-scam din, nagpapa-down payment, tapos di naman pala sisipot. Yung mga ganun. So, mahirap kasi yung ganyan eh, yung pagpo-pro. Kasi hindi mo alam yung mga nakakasalamuha. Kasi both stranger kayo, no? Hindi nyo alam yung isa't isa. Tapos mamaya, yung side pa ng, yung side pa ng paggamit ng mga, yung paggamit ng mga pro is, ano, pag naligo ka, nakawan ka, yung mga ganun, parang hindi palagay yung utak mo pagka nakapag-deal ka sa ganong ano, transaction. O, transaction nga siya. Kaya nung mga panahon ko nung Prime, di rin ako nagpo-pro eh. Sa akin lang yun ah. Pero ngayon, mas advisable na sa Gen Z yun. Kaso ngayon nga, maraming scammer talaga ngayon. Lalo na dyan sa Pilipinas, mas marami talaga scammer. So, medyo nakakatakot na umano rin ng pro. Kasi maraming scammer nga eh. Tsaka, hindi mo rin alam kung may sakit. Kasi may pinipilahan yun. May booking yun everyday. Ilan ba nakapila dun? 3, 5. After mo, may kasunod pa yun. So, ganun siya ka, ano eh, nakakatakot. Yun din yung iniwasan ko nung prime ko eh, na magkaroon ng ano, sakit pag nagpo-pro. Kasi nga, ayoko nga magkapote. Although never pa naman ako na ano. One time yung binigyan ako ng pro ng kaibigan ko, siya nagbayad. Nag-condom talaga ako nun. Kasi alam ko pinipilahan yun eh. Kaya talagang para safe na, 'di ba? Yun lang talaga ako napakondom. Pero doon sa one night stand, yun naka-de-virginize sa akin, 27 na babae. 27 anyos is, hindi ako nag-condom doon. Wala naman ako sakit. Hindi naman ako nagkasakit. Pero yung pro talaga na pick up doon sa ano, Timog, is doon talaga ako nagkapote talaga. Kasi mahirap na.
Tas 21 yun, tas ako 24 nun. Oo, 24 ako nun, siya 21. So, yun. Ang dami na rin talaga nagpo-pro ngayon. Biruin mo sa mga groups ng Facebook. Imbis na singles eh. Yung mga nandoon para magkaroon ng karelasyon yung babae at lalaki. Nangyayari, naging prostitution. Na-predict na nga ni Pearl Davis yan, di ba? Sabi ko sa inyo. Tsaka ni Rolo rin. Nadadami rin talaga yung mga pro talaga sa in the near future. Kasi nga, yung relasyon kasi is hindi na talaga siya ideal. Hindi na siya tumatagal dahil social media age na. Tsaka marami na mga options yung mga tao, mabilis na magsawa. Yung relasyon din, napapalitan din niya ng cellphone. Eh, halos lahat ng tao may cellphone na eh. So, yung mga validation, social proofing na nga lang din sa cellphone eh. Hindi na uso yung social skills. Paano ka magde-develop ng social skills? Kahit mag-approach ka man dyan or willing ka makipagkaibigan sa mga tao sa perimeter sa'yo kung ayaw ka naman kausapin dahil kinain na ng cellphone yung utak nila is wala ka magagawa. Kaya kailangan mag-adapt ka na lang din talaga. Kasi biruin mo, lalaki at babae, Gen Z, o kahit early millennials, lahat may cellphone eh. Naka-cellphone na lang talaga lahat. Diyan na nga rin, diyan na nga rin ano eh, nakikita yung social proofing eh sa Instagram. Di ba pagka na-meet mo yung tao, ang tatanong sa'yo, may Instagram ka ba? Ano ba yung Facebook mo? Tapos titingnan nila, tapos dun ka nila i-judge na ano. Ganun na ngayon kasi ngayon eh. Social proof na is through online. Hindi na yung sino kilala mo na ganyan na old information na yun. Old info. Ang social proofing ngayon is online. Hindi stupido, 'di ba? Kung ilan followers mo, ilan nagla-like sa picture mo. Eh ako nga sa Facebook ko, dami account lang yun. Ang pinopost ko lang dun, puro exercise. Oh, eh wala akong social proofing. Ang nagla-like lang yung ex-girlfriend ko, siya lang mag-isa. Tapos merong isa yung nagka-trip sa akin. Wala ka talaga social proofing dahil online ng social proofing ngayon eh. Ang dami na stupidong mga tao ngayon talaga dahil sa social media. Kinain na yung utak. Tapos mga may Asperger's pa. Tapos pag kinausap mo, hindi tumatagal. Merong Chinese na kinausap dun sa in-interview sa Facebook. Parang K-pop star siya. Meron ka bang girlfriend? Sabi niya, wala. May dinidate ka ba? Wala. Tas bakit? Sabi niya, hindi niya rin alam eh. Kasi pag may nakausap daw siya, hi, hello, what do you do? Sabay biglang, tapos na. Yun na. Parang wala nang sense yung usap ngayon. Which is, maobserbahan mo yun sa trabaho mo. Kahit ako sa trabaho ko, naobserbahan ko yan. Nonsense na talaga makipag-usap talaga. Kasi, toasted na yung utak nila ng mga tao sa brain dead na yung mga tao eh. Dahil nga sa social media, hindi na marunong makipag-socialize. Yan na yung social interaction ngayon. Social media na. Sa Blade Runner 2040, ganun na rin nangyayari. Networking, tapos usually, wag na kayo umasa sa online kasi ano lang naman yan eh. Ginagamit na lang yan ng babae for prostitution. Tapos, social validation na lang. Emotional tampon, tsaka hook up dun sa mga poging side. So, kung high tier normie ka, tapos normie ka, tsaka below sub 5, huwag ka na umasa dyan. Kasi talagang makukuha mo lang dyan, tira-tira. Kupas na, maraming body count, single mother, pangit, mga ganun lang makukuha mo dyan. Sa trabaho naman, past 25 na, mostly na sa kanila is, yun na nga, may karelasyon, tsaka may mga pamilya at anak na. Kaya mahirap na ngayon pumasok sa relasyon talaga eh, kasi nga, mostly kasi ng mga babae is parang unavailable. Either
may effect na rin social media mentally tsaka physically rin. Yung parang half-half eh. Kuwari sa prime age na babae, half-half sa kanila yung ano na taken na. Tapos yung half naman is uninterested dahil nga sa dami ng mga sims. Nawawala na rin talaga sila ng gana. Yung iba nga nagpo-pro na lang din talaga eh. Kaysa naman sa magpatira sila ng one night stand or libre. Mag-pro na lang sila. Tapos pinipili pa nila yung target nila na ano, na i-entertain. Kasi marami yan eh. Di ba nga sa groupings nga na social media. Download nyo rin yung ano, yung parang tawag doon yung Telegram. Telegram. Tingnan nyo, i-search nyo yung mga nasa perimeter nyo malapit sa inyo gamit GPS. Mostly na mga makakaano dyan yun, mga pro. Halos lahat na eh. Baka nga, di ba sabi nga doon sa Red Pill, ah, baka girlfriend nyo nagpo-pro ng palihim. Which is, may posibilidad talaga lalo na sa mga Gen Z ngayon. Na ano, meron nga ako ditong ano eh, di ba yung ka-flat ko dito, natuklasan ko sa kanya. Dati yung babaeng nakatira dito may boyfriend siya. Tapos yung boyfriend parang walang trabaho, tapos dalawa sila nagdodroga. Tapos yung babae parang nagpo-pro. So parang ano, para para may makain silang dalawa. Is nagpo-pro yung babae na sideline. So alam rin ng boyfriend niya. Biruin mo ganun calibrated dito. As in, willing din mag-share or hayaan na lang nung lalaki na mag-pro yung girlfriend niya para lang ano, makasurvive. So, ganun nga yun. Eh, dyan sa Pilipinas, baka tinatago pa yung mga may girlfriend dyan. Pagka suspicious yung kilos ng mga girlfriend nyo, baka nagpo-pro na rin yan. Nabanggit ko na yan dati. Tapos nabanggit din ni Red nung Red Pill PH na marami na nga rin talaga nagpo-pro ngayon. Kasi online eh. Over-sexualized na rin. Pero yun nga, marami pa rin simp. Kaya naman marami kasing simp kasi sa demographic eh. Marami talagang excess na lalaki. So hindi na ako masosorpresa dito sa mga to na talagang ganun na magsisimp sila. Kasi ang daming lalaki kukumpit. Willing din talaga. Kaya yung mga yung mga nasa relasyon na ngayon yung bago-bago pa lang, pansinin nyo parang biglang nawawala ng gana. Kahit naman dati pa yan eh. Dati pa naman din yan kahit nung panahon ko. Mahirap talaga patagalin yung relasyon kahit sabi mo genuine desire. Kasi marami talaga nag-hit sa babae. Kuwari, may genuine desire siya sa'yo. Nagbabago rin yan eh. Basta may ahead pa sa'yo na meet niya. So, yung genuine desire niya, magkakaroon siya ng bagong genuine desire dun sa bagong pogi na mas above pa sa'yo. So, kahit naman yung genuine desire, nagbabago yan eh. Kasi nga, meron talagang above din talaga sa'yo. Sa iba't ibang aspeto. Kasi ganun talaga yung babae. Gusto talaga nila overall eh. Kahit naman makuha nila yung overall eh. Basta may bago na naman eh. Ganyan sila mag-isip eh. Kaya maganda talaga is ang ball lang talaga nasa kanya. Tsaka wag masyadong seryoso. Seryoso ka sa ginagawa mo para ma-achieve yung pumera ka. Lagi mo lang talagang iisipin sarili mo kasi yung babae mabilis magbago yun. Mahirap magpatagal talaga ng relasyon. Kahit ako eh, yung mga nakarelasyon ko hindi talaga tumatagal dahil sa kanila rin eh. Oo nga, gusto kanila pero yung ugali talaga eh, doon talaga magkakatalo eh. Na ano, tas pag break mo doon, iiyak-iyak, magmamakaawa,
Eh, wala na. Eh, yung matagal ko, 6 years, di ba? Nakwento ko sa inyo. O siya nagsawa. Kasi nga may epiphany. Anong edad na niya noon? 28 na ata, 27. Epiphany phase na yun. Eh, inisip niya siguro, hindi ko siya papakasalan o ano. Which is, tama lang din ang ginawa ko yun. Kasi nakita mo na rin yung ugali. Ganun din yung kay Sian Lim, di ba? Na ano. Kasi pagka hindi, yung lalaki kasi naghahanap yan na nakikitaan niya ng ano eh. Na ako kasi kino-compare ko sa mother ko eh, sa nanay ko eh. So parang sa lahat na naging exes ko, wala talagang caring talaga eh, tsaka talagang total total in talaga. Kaya ako mabait naman akong tao eh. So yun napansin ko na ano, mahirap talaga patagalin yung relasyon sa babae kasi nga yung ugali nila talaga na na ganun, parang controlling. Meron ngang kasabihan, 'di ba? Ang gusto lang karelasyon ng mga babae is yung namamanipulate nila. Ibig sabihin sila pa rin yung ano. Kaya hindi rin ako naiinggit dun sa mga ginagastosan ng babae kasi silbidor yun eh. Namamanipulate yun ng ano ng babae. Kasi nga hypergamy, 'di ba? Hindi siya makikipagrelasyon sa iyo kung wala siya mapapala. Either silbidor side, taga-libre ka niya, beta box provider, or ah, yun nga, sa genetic naman, genetic side. Which is, nawawalan ka naman ng gana dahil super below naman sa looks mo. Submissive nga sa'yo, yun nga lang, wala kang gana dahil below sa looks mo. So parang hindi mo rin talaga maximize talaga yung gusto mo. Pag lalaki ka talaga, lagi kang loose end eh. Lagi kang talo sa relasyon sa babae. Naku, kung nakuha mo naman yung gusto mo, pagsisilbihan mo naman yun habang buhay. Tapos yung treatment sa'yo, either formal or doormat. Depende sa itsura mo, tsaka sa pakinabang mo. Eh kung pakinabang mo lang talaga doormat, edi pang doormat ka lang din talaga. Eh kung may status ka, formal yung treatment, exchange ka, so may silbidor side naman yun. Kagaya ng mga katrabaho ko, nagluluto pa. Kagaguhan, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yun nga, mabalik tayo dyan sa mga nagpo-pro na yan. Yan na yung future eh. Kasi nga, yung mga babae is, ano, maraming options. Dahil sa dami na nilang options is, hindi na nila alam yung gagawin nila. So, magpo-pro na lang sila. Tapos, may daddy pa sila na gobyerno. May benefits, ganyan. Mangyayari din dyan sa Pilipinas yun. Yun dito sa West. Dito talaga, talagang maraming lalaki dito na zero talaga. Kaya yung mga may itsura dyan sa Pilipinas, nako, hindi ubra yan sa West. Di ba may nagko-comment dyan na ano, yan sila Piolo Pascual pag nandito yan, high tier normie lang yan. Which is totoo din naman talaga. Kasi sa height pa lang si Piolo 5'10 lang naman yun o 5'9 ganun. Mas matataas standards dito. Pero kung titingnan mo yung mga babae dito, ang papangit naman. Mas pangit pa sa mga Pilipino. Kaya nakakawalang gana rin eh. Actually, sa taas ng standards ng babae, mawawala ka ng gana kasi biruin mo. Pag tiningnan mo yung looks nila, unattractive din naman sila eh. Mostly din naman ng mga Pilipina dyan sa Pilipinas, unattractive din naman talaga. Sila lang talaga yung may hold ng gatekeeper ng SEX. Kaya nga parang pa, nakakawalang gana mag-effort. Minimal investment tsaka minimal effort na lang gagawin nyo. Kasi nga, mostly din ng babae dyan is unattractive din talaga eh. Kahit dito eh, yung mga Pilipina dito, unattractive eh. Tapos sila pa may gana na mamili. Ayaw nila ng looks match kasi nga hypergamy, di ba? Hindi sila papayag ng looks match. Gusto nila above sa kanila ng 1 or 2. Or kung papatulang kanila na pangit, silbidor ka, tsaka beta box pa. Pakinabang. Ang mahal talaga ng babae, pakinabang mo eh.
Di nila yung mahal. So, yun nga. Tapos yung mga single din na babae. Di ba sa Sheconomy nga, yung Morgan Stanley na study is by 2030, 50% ng babae is single. Kasama na yung mga single mother. So, tingin ko yung mga single na yun is magpo-prostitute. Minsan nga suspicious ako dun sa mga single kong katrabaho na 30 na eh. Sabi ko, hindi kaya nagpo-pro to mga to. Tapos meron akong ka-flat dati, medyo tomboy-tomboy siya. Feeling ko nakikipag one night stand yun kasi drinap siya ng lalaki dun na may kotse. Tapos iniwan na or nagpo-pro din siya. Kaya medyo suspicious na yung mga single na babae ngayon kasi nagpo-pro sila eh. Single nga sila kaso nagpo-pro sila eh. Biruin mo, prime age, single. 'Di ba pahirapan sa trabaho? Eh mostly ng mga single na 'yan, hindi nagtatrabaho, 'di ba? So parang mapapaisip ka, gawan ko ba ng diskarte to? Mukhang nagpo-pro to eh. Kung observant talaga kayo sa paligid nyo, karamihan ng single talaga na babae, lalo na prime age is nagsusugar daddy site yan or nagpo-pro. Kaya parang, mm, pangit makipagrelasyon ngayon talaga dahil tira-tira, promiscuous, prostitute na karamihan. So yun yung napansin ko. 2020 pa yun eh, nakatira ako doon sa flat. Nagtataka ako doon sa tomboy na babae na nakakausap ko parati. Tapos yung isa pang babae, sabi ko, tayo na nagpo-pro siguro to mga to. Sabi ko ganun. Which is, malaking porsyento talaga na nagpo-pro talaga. Kaya medyo suspicious talaga yung mga single na ano eh. Tapos may nakikita. Meron din kaming paupahan pala. Meron din dun sa kabilang kalye pala. Paupahan dun sa kabilang kalye. May isang babae dun, lumalabas lang siya ng gabi. So, single din siya. So, parang sinabi ng nanay ko nagpo-pro din daw yun. So, medyo so, ayaw na talaga ng babae sa lalaki, promise. Kasi ang daming simp eh. Ang daming options. So, mas pinipili pa nila mag-pro na lang. Magpatira sa may mga itsura na ini-entertain nila. At least nababayaran sila. Eh, magkano ba ang binabayad ng pro? Oh, 2K, ganyan, 3K, 4K, hindi ko alam. So, siguro ganun na nga mangyayari. Pinas tong sinasabi ko, hindi dito sa West ah. Kapitbahay namin. Sinabi ng nanay ko. Nagpo-pro pala yung kapitbahay namin. Siyempre, nanay ko, lagi nasa labas yan eh. Pero nakakatawa siya, di ba, promise? Ang karamihan ng babae na single is prostitute. Tangina, tapos yung mga normie naman, mga normie, tsaka ano, todo bigay. Todo panlaligaw. Yung pala pinipilahan yung nililigawan nila. So, paano yun, Lampis?